Magandang gabi. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw na Martes, garantisadong mabilis lang to. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang inspeksyon sa kahandaan ng mga paaralan para sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa June 8 sa Navotas City. Samantala sa Senado, tinalakay ang pagpapalakas ng suporta para sa mga mag-aaral sa kindergarten hanggang sa grade 3 sa gitna ng learning crisis. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Giliang. Sa kick-off ng Brigada Eskwela 2026 sa Kapitbahayan Elementary School sa Navotas City, sinuri ni Pangulong Marcos kasama sa Education Secretary Sani Angara ang mga ginagawang paghahanda para sa pagbabalik eskwela. Unang ininspeksyon ng Pangulo ang bagong CCTV system ng paaralan na may 16 cameras na nakatutok para mapanatili ang seguridad ng mga estudyante laban sa bullying, vandalism at iba pang insidente sa loob ng campus. Kasunod nito, bumisita rin si Marcos sa reading nook ng paaralan at nagbasa ng kwentong Ang Matching at ang Pagong para sa mga grade 1 pupils. Ang sumulat nito, kilala niyo kung sino si Jose Rizal? Apa, Ang national hero natin, di ba? pambansang bayan. Pambansang bayani, tama. Galing mo Ipinakita rin ang implementasyon ng Tara Basa program kung saan ang mga college students ang nagtuturo sa mga magulang kung paano matutulungan ang kanilang mga anak sa pagbabasa. Nakiisa rin ang Pangulo sa pagpipintura ng isang silid-aralan sa paaralan kasamang ilang volunteers at tupad workers. Pinapatupad ngayon, meron pang 181 na paaralan, tutulungan, 4,597 ang benepisyaryo ng tupad, at may nakalaang 37.14 milyon para dyan sa programang yan. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, na kasamang nag-ikot sa paaralan ng Pangulo, aabot sa 240,000 tupad workers ang idineploy sa halos 5,000 paaralan sa buong bansa para tumulong sa paglilinis. Samantala, sa Senado, tinalakay ng ilang stakeholders ang pagsasabatas ng Senate Bill No. 1853 o ang panukalang K-3 Foundational Learning and Nurturing Care Act. Sa ilalim ng naturang panukalang batas na inihain ni Senator Lauren Legarda, isinusulong ang mas malakas na suporta sa mga mag-aaral sa kinder hanggang grade 3 pagdating sa foundational learning competencies tulad ng reading and numeracy skills. Sa pagdinig, sinabi ng pinuno ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 na lumabas sa kanilang pag-aaral na 48% lamang ng mga batang nasa grade 1 hanggang grade 3 ang itinuturing na grade ready. Kaya maraming mag-aaral ang hindi pa marunong magbasa at hindi sapat ang literacy skills pagtungtong ng grade 4. This is also clear in the National Achievement Test results of DepEd from 2024 and 2023 that sa grade 3, ang proficient lang po talaga ay 31%. Pagdating po ng grade 12, ang natitira na lang 0.4% ang proficient, which is why giving them a robust foundation to really start learning and to learn on their own is extremely critical. That by grade 3, no one should move forward to grade 4 without being basically literate. Ayon sa komisyon, bagamat tumaas ang pondo para sa edukasyon sa mga nakarang taon, hindi gaanong tumaas ang pondo para sa primary education o foundational years. So, budget ng elementary, saklaw na po lahat. So, pag tinitingnan namin, ano ba talaga yung kailangan for kinder to grade 3, ang hirap niyang i-breakdown kasi masyadong nakalump po lahat. Lumabas din sa mga pag-aaral na nasa 18% lamang ng mga college graduates ang may tuturing na functionally literate. Tama nagre-remediate kasi nga nandyan yung problema, pero hindi pwede ang ugali natin puro remediate kasi hindi natin pinondohan, sinuportahan, or hindi man natin alam na yun ang problema. So in short, we must attack the problem from the root cause. And this is the root cause. Binigyan diin naman ng Teacher Education Council at Professional Regulation Commission ang pangangailangang palakasin ang paghahanda ng mga guro na tututok sa pagtuturo ng mga kinder hanggang grade 3 learners. The first one, Madam Chair, is that we do not have enough teacher education institution supplying the early childhood to support the K-3. The reason for this is because we do not have enough teacher educators, meaning the teachers in the TEIs who are
educated with the degrees, with master's degrees as minimum requirement of CHED to teach and conduct early childhood. Sa huli, sinabi ni Legarda na bubuo ng isang technical working group kasamang iba-ibang ahensya ng education sector at pribadong sektor para mas malalim pang pag-usapan ng panukalang batas. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Matapos magsumite ng tugon sa writ of summons ang kanyang kampo kahapon, kanina naman ay nakiisa sa Brigada Eskwela sa Quezon City si Vice President Sara Duterte. Tugon ng kampo ng bise, lumampas umano sa kapangyarihan ang House Committee on Justice na para ng isang paglilitis ang ginawa sa isa lamang pagdinig. Narito ang report. Business as usual lang po parati ang ating Vice Presidente. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho niya. Kaya nga niya binuo itong legal team ng maaga para masigurado siya dahil alam naman natin, in-anticipate na natin itong impeachment laban sa kanya. In fact, meron ng first round last year. Tuloy lang ang trabaho ni VP Sara sa gitna ng napipintong impeachment trial. Ngayong araw, sinamahan nito si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay at bumisita sa mga paaralan para sa Brigada Eskwela. Nakiisa si VP Sara at mga kawani ng Office of the Vice President bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa June 8 sa Diosdado Macapagal Elementary School, San Vicente Elementary School at Pinyahan Elementary School sa Quezon City. Bilang bahagi ng bayanihan para sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman, tumulong ang Office of the Vice President sa paglilinis ng mga silid-aralan. Nagbigay donasyon din ng OVP ng mga cleaning and maintenance materials sa mga paaralan. Sa gitna nito, umaasa ang depensa ni VP Sara na madidismiss sa Senado ang mga reklamo ng impeachment laban sa kanya. Posible ring humarap ang bise sa mismong impeachment trial kung kinakailangan. Kung kinakailangan, sa ngayon, we don't really want to box ourselves in kung kailan. Diba? Kasi parating yan yung tanong. But kung kinakailangan naman po, we'll have to see, that will have to be determined to have on the developments of the proceedings. Sa executive summary na inilabas ng kampo ng bise patungkol sa kanilang depensa, lumampas umano sa kapangyarihan ang House Committee on Justice na magsagawa ng mga hakbang na para ng isang paglilitis, gayong sa Senado lamang ang may kapangyarihang magsagawa ng impeachment trial. Binanggit din na tila napagdesisyonan na ng ilang miyembro ng komite ang resulta ng kaso bago pa man matapos ang pagdinig sa ebidensya. Kaugnay ng mga aligasyon sa confidential funds, SALN at umano'y mga pahayag laban sa gobyerno, sinabi ng depensa na walang sapat na ebidensya upang patunayan ang maling paggamit ng pondo, pagtatago ng yaman o iba pang impeachable offenses. Also, we have raised our objections on the alleged pieces of evidence against the Vice President. By the way that sinasabi nga natin, and we have to reiterate, yung mga pieces of evidence na yan ay hindi naman naka-attach sa original complaints, and itong mga pieces of evidence na to ay nakalap lang noong ongoing yung proceedings ng Committee on Justice and after we have gathered answers. So to us, this goes into basic tenets of due process. Pero para kay Malacanang Press Officer Yusek Claire Castro, sa mga tugon ng kampo ni VP Sara, hindi raw nito itinanggi ang mga aligasyon. Di umanong paglustay ng confidential funds, pagbabanta sa buhay, lalong-lalo na sa buhay ng Pangulong Marcos Jr., pagtanggap di umano ng pera mula sa mga drug lords at mga unexplained wealth. Lumalabas sa kanyang tugon ay hindi niya to dininay. At ang ginamit lamang niya na depensa ay mere technicalities. Batay sa impeachment calendar na inilabas ng Senate Impeachment Court sa July 6, formal na sisimula ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Sa ngayon, ang prosecution panel naman mula sa Kamara ang magsusumite ng reply sa ipinasang tugon ng depensa sa writ of summons. So after the receipt of the answer and subsequently of the reply, we will be looking forward to the conduct of pre-trial conference, no? To be specific, kapag sinabi nating pre-trial conference, nagsasubmit tayo ng stipulation of facts and then we respond whether to admit or to deny the stipulation of the defense team. We also submit the list of the witnesses. And we do the marking also of the exhibits, which will be very, very helpful to us, considering the 3
out of 4 articles have voluminous documents to consider, no? Samantala, ipinaliwanag naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pinupunto ng mayorya ngayon. Iniisa-isa umano sila ng administrasyon. But we have to hear out people and follow the evidence, no? So ulitin ko po, we're talking about the truth. For so long, ang pinag-uusapan yung impeachment ng Vice President of the Philippines, Sara Duterte, para daw maging partial sa impeachment. Nakita niyo po yung ebidensya. Napakabilis ng pagkilos, napakaayos po ngayon, pati sa pagbigay ng summon, sa pagsagot, yung schedule, ayos na po, sinunod natin yung schedule na pinopose kay Senator Soto. There's no question that we're going to have that impeachment process that everyone is asking for. Nagbabala naman si VP Sara ngayong araw na dapat ikabahala ng mga Pilipino ang umano'y paggamit ng mga institusyon ng gobyerno at pondo ng bayan laban sa oposisyon at mga kritiko ng administrasyon. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Duterte na mahalagang mapanatili ang kalayaan ng mga institusyon ng pamahalaan, kabilang ang Senado at Kamara, at ang kakayanan ng bawat mambabatas na gampanan ang kanilang tungkulin ng walang panggigipit o intimidation. Anya, ipinapakita ng mga ito ang isang pamahalaang gusto ang kapangyarihan kaysa sa paglilingkod sa mamamayan. Binigyan din ng Vice Presidente na mahalaga ang pagkakaroon ng malayang oposisyon sa isang demokratikong lipunan. The current state of our nation reveals 3 disturbing realities. First, the effort to divert attention from legitimate questions surrounding the flood control controversy. Second, the willingness to disregard constitutional safeguards in pursuit of a politically motivated impeachment. And third, the relentless pursuit of greater political power under the guise of charter change. Sa iba pang mga balita, southwest monsoon o hanging habagat magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Death toll sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga umakyat na sa 20 at 6.8 milyong pisong halaga ng iligal na droga nasabat sa Bonggao, Tawi-Tawi. Suspect nakatakas. Asahan ang malalakas na pag-ulan dala ng southwest monsoon o hanging habagat. Sa inilabas na weather advisory ng Pag-asa, itinaas ang orange rainfall warning sa Occidental Mindoro ngayong araw hanggang bukas. Yellow rainfall warning naman sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Pangasinan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Palawan mula bukas hanggang Huwebes. Gayon din sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Benguet, Occidental Mindoro, Ilocos Norte, Abra at Pangasinan mula Huwebes ng hapon hanggang Biyernes. Samantala, wala namang namomonitor na LPA sa labas ng PAR matapos makalabas ang bagyong Domeng. Kaninang 1:00 ng hapon, 3 bangkay ang na-recover ng mga responders sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. 4 na katawan naman ang na-recover sa magdamag ng search and rescue team sa Quadrant 2. 11:00 ng gabi nang ma-recover ang katawan ng ika-14 na casualty na nakita ng hapon. Isang alagang aso rin ang na-recover, habang 3 pang casualty ang nakuha nitong madaling araw, kung saan 20 na ang kumpirmadong nasawi sa pagguho. Patuloy pa rin ang operasyon ng mga responders upang maialis ang mga debris at mapalawak ang access sa collapse site. 1 kilong hinihinalang shabu ang nasabat sa operasyong ikinasa ng PIDEA BARM at Tawi-Tawi Office sa Barangay Simandagit, Bonggao, Tawi-Tawi. Nakatakas ang suspect na si alias Namli, habang nahuli naman ang kasama nitong si alias John na ayon sa mga otoridad ay isang minor de edad at agad itinurn over sa MSSD para sa tamang disposisyon. Na-recover sa lugar ang isang vacuum-sealed plastic na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos, buy bust money at isang cellphone. Mahaharap si alias Namli sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa sports balita, napalaban ang Gilas Pilipinas Women's 3x3 team sa kanilang unang 2 laban sa FIBA 3x3 World Cup na ginanap sa Warsaw, Poland, at Philippine Ascals goalkeeper Neil Etheridge nagretiro na sa national team matapos ang 18 taon. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca.
Hindi pinalad ang Gilas 3x3 women's team sa unang dalawang laban nito sa Pool C ng FIBA 3x3 World Cup sa Warsaw, Poland. High-ranking teams ang nakalaban ng Gilas Women's. Una ang Latvia, sumunod naman ang Germany. Nanguna para sa Gilas Women's si Casey De La Rosa at ang nagbabalik na si Camille Clarin. Susunod na makakalaban ng Gilas Pilipinas ang China at Italy. Matapos ang 18 taon, nagretiro na sa Philippine Men's National Football Team si Neil Etheridge na nagsilbi bilang goalkeeper ng Ascals. Love and heartbreak, passion and desire. Ito ang ilang salitang iniwal ni Etheridge sa kanyang pagreretiro sa men's football team. Hindi rin niya siya tumigil sa pagmamalasakit at lagi niya ibinibigay ang lahat para sa koponan at sa bansa. Wala rin niya siyang hinihiling pa kundi ang tagumpay para sa mga susunod na henerasyon ng Filipino football players sa buong mundo. Parte si Etheridge sa sumabak sa 2018 AFC Asian Cup, ang unang pagkakataon na napasama ang Pilipinas at unang Pilipinong naglaro sa Premier League. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Ako po si Ralph Lopez. Magandang gabi.